Mga kaimortal, kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. Ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa mga lihim na karunungan. Alam naman siguro natin na ang ating bansa ngayon ay pangatlo na sa pinakakurap na bansa sa buong Asia. Ibig sabihin, talamak na yung nakawan sa ating gobyerno. Paano nga ba ang dapat natin gawin kung tayo ay harap-harapan na pinagnanakawan ng ating mga hinalal, ng ating mga pinili o mga binoto natin na mga politician? Ano ang dapat natin gawin? Mga kaimortal, kung ikaw man ay nakakakita at dilat man ang iyong mga mata sa nangyayari sa ating gobyerno, sa ating paligid, at kung alam man natin na talamak ang korupsyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno, lalo pa ngayon kahit saan ahensya ng gobyerno ay muli na naman nauso yung mga picture. Kapag may picture, may korupsyon. At alam din naman natin na viral sa buong mundo yung flood control. Yung corruption sa flood control, lalo pat tatlong zona ng ating mahal na Pangulo na ipinagmalaki niya yung flood control. Kaya niya ipinatigil lang lahat ng build na project ng nakaraan administrasyon dahil sa flood control project. At alam din natin na nakaladkad ang ating gobyerno, ang ating mga politician, ang ating mga binoto na politiko sa flood control. Nagsilitawan na kanilang mga pangalan kahit na po ang mga media ay sangkot, kahit na yung mga founder ng mga religious, at kahit pa yung Roman Catholic ay hindi nakaligtas yung ating mga pari, ang ating mga obispo sa korupsyon. Ibig sabihin, talagang totoo nga yung sorbe na ang Pilipinas ay isa na sa pinakakorap na bansa sa buong Asia dahil kasama ng sa pangungurakot yung mga religious leader, pati na yung mga nagsiserve sa simbahan. Kahit harap-harapan na tumanggi ang ating gobyerno sa korupsyon at sabihin nila na marites, pero ramdam ng gobyerno na tuwing magkakaroon ng investigasyon sa Senado tungkol sa flood control, palaging nagkakagulo at palaging nagkakaroon ng rigidon. At palaging meron silang mga kinakasuhan, hinuhuli, tinatakot para lang matigil yung investigasyon sa flood control. Bilang isang ordinaryong mamamayan, wala po tayong authority na makialam sa issue at wala rin tayong authority na maglantad ng katotohanan. Pero kung mahal mo ang iyong bayan at mahal mo ang iyong mga anak, ang iyong pamilya, mayroon kang bagay na pwede mong gawin para sa ating gobyerno, para sa ating bansa. Hindi natin kailangan lumaban, hindi natin kailangan na magreklamo o magsumbong sa gobyerno, lalo pat ang gobyerno natin ang siyang kalabang kapag halimbawa ay nagsumbong ka tungkol sa korupsyon sa flood control. Mga kaimortal, bilang isang Pilipino, kailangan natin magkaroon ng malasakit sa ating bansa para sa ating mga anak, para sa kinabukasan ng ating mga magiging apo. Ano ang ating dapat gawin? Ngayon talamak na ang korupsyon sa ating gobyerno, sa ating bansa. Mga kaimortal, kahit na ikaw ay nakaanib sa administrasyon, ang iyong pamilya, ang iyong magiging mga anak,
magiging mga apo ay kasama rin sa tinatamaan ng mga kalamidad ng mga baha. Dahil kahit ikaw ay mayaman, milyonaryo, kahit ikaw ay mahirap, kahit ikaw pa ay kaanib ng administrasyon, kapag nakaramdam ka ng lindol, bagyo, baha, damay ka pa rin. Kaya ang pinakamaganda ngayon ay manalangin na lamang sa Diyos, sa Panginoon Diyos amang makapangyarihan. Gamitin natin yung salita na ginamit ni St. Michael Arcangel nung siya ay makipaglaban kay Satan, nung makipaglaban siya para sa katawan ni Moises. Sinabi niya lang kay Satan, sawayin ka nawa ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan. Tapos bumagsak si Satan. Ibig sabihin, kung si Satan ay bumagsak sa isang salita lamang, bakit hindi babagsak ang isang tiwaling politiko sa ating bansa? Ibig sabihin, kung ipagdarasal natin sa Panginoon Diyos amang makapangyarihan at ibubulong natin na sawayin sana ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan ang mga nagnanakaw sa ating gobyerno, ang lahat ng magnanakaw sa flood control, kung mayroon 100 tao na mananalangin para sa ating bansa, naniniwala ako na diringgin ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan ang kanilang hinaing at panalangin. At pagkatapos natin ipanalangin na sana sawayin ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan yung mga magnanakaw sa flood control, ipagdasal din natin sila na sana mapatawad sila ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan sa kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan, dahil sila ay pinagtiwalaan natin na para makapwisto sa kanilang kinalulukulukan ngayon, pero ang ginagawa nila ay puro kabaliktaran sa ating inaasahan. Ipagdasal natin sila na sana patawarin sila ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. At kapag sila ay hindi karapat-dapat sa ating panalangin, ang ating panalangin, mga ka-immortal, ay babalik sa atin at tayo ay pagpapalain ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan. At ang mga nagnanakaw sa ating gobyerno, ang mga magnanakaw sa flood control, naniniwala ako na sasawayin sila ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan, tatamaan ang kanilang angkan hanggang sa kanilang kaapu-apuhan, hanggang sa kanilang 10 sali ng lahi. Mawawasak din sila at babagsak katulad ng pagbagsak ni Satan sa isang salita lamang ni St. Michael Arcangel. Mga ka-immortal, kung inabutan mo man ang katapusan ng aking video, pwede ba ako makahingi ng isang panalangin na sana'y ipagdasal natin ang ating bansa, ipagdasal natin ang ating mga politiko, ipagdasal natin ang mga namumuno sa atin na sana sawayin sila ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan at sana patawarin sila sa kanilang mga ginagawang kamalian dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Maraming salamat po mga ka-immortal. God bless you all. Ingat tayo lahat.